Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa total lunar eclipse at ating ang bigandaan. Ano nga ba ang ginawa natin nitong nakalipas na total lunar eclipse? Ano ba ang ating pamaraan na pinaggagawa? Meron ba tayong ritual? Meron ba tayong sinambit na mga prayer? Meron ba tayong inihandang dapat nating gawin? Ano ba yung naging mindset natin? Of course, abay, syempre, in-enjoy natin yung pagtingin sa kalawakan para saksihan itong total lunar eclipse. Kaya ngayong gabing ito, mga kaibigan, ating bigandaan itong mga paliwanag. Ano nga bang gustong sabihin dito natin mga guests tonight? Dito pa rin sa ating programang Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Okay, mga kamisteryo. Tonight, pag-usapan natin tungkol ito sa nakalipas na total lunar eclipse nung Marso 3. Marami pa rin nagtatanong, ito ba ay bad omen or good luck? Ayan, yan ang tanong dyan. Ngayon, ayan ay sasagutin ng ating mga guests tonight. And ano yung kanilang ginawa at during the lunar eclipse? May mga ginawa ba silang ritual, meditasyon, pagdarasal at iba pa? Ayan. So, kung nakikita po ninyo ngayon, ito yung video na nakuha ko during lunar eclipse. So, panoorin natin yung video na ito natin dito sa ating YouTube channel, Ray T. Siban Adventures. Mga pamahiin, sabi magbibigay daw ito ng masamang. Madali lang. Sisimulan ko lang sa alright, here we go. Mga ka-adventure, mga kamisteryo, tumitingala tayo ngayon dito sa kalangitan para tingnan natin tong blood moon. Ngayong gabi ang total lunar eclipse. So it's a rare astronomical event na inaabangan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ngayon, from this point sa may CCP area, may nagbabasketball pa sa likod ko. Tingnan natin yung itong blood mo. Saan ba siya? Dali lang. Dali Ayan. Tataas ko lang. Ayan. Susun natin. Gamit ang Osmo. Alam kong hindi kakayanin ng Osmo to, pero try natin. Ayun, hanggang dun lang. Pero malinaw, liwanag niya. Ayan, liwanag. Ano pa lang ngayon? 7:33. Kaya ang sabi ng Pag-asa, abutin to hanggang alas 8, di ba? 7:50 plus ba? At least dito kita-kita, may kalinawan siya. Ayan. Ito nyo ba? Ngayon, anong meron? Bakit natin pinapanood ang blood moon? Well, maraming teorya tungkol dito. Maraming mga haka-haka. Kung superstition pag-usapan, yung paniniwala nating tawag dito, yung mga sinaunang mga paniniwala, di ba? Mga pamahiin, sabi magbibigay daw to ng masamang senyales kung meron daw bad omen. Tuloy nangyayaring giyera ngayon sa ibang bansa, sa Middle East, binomba ng US at Israel ang Iran, nagbobomba nagbabarila ng
Afghanistan sa Pakistan, may giyera sila. Maraming mga nangyari, no? At uso rin ng away-away at marami pang iba. Pero in a very positive perspective, we have to focus on positive thoughts. Diba? Positive thoughts lang. Meaning, every full moon, of course, very strong energy. Kapag ginatungan natin yung strong energy ng negative thoughts or negative energies, natural, magmamanifest yan. Magkakatotoo, di ba? But if we tama yung pagkakasabi ko, pag negative thoughts, magkakatotoo yan. But if we focus on positive outcome or visualization like dreams, di ba? Yung mga ambisyon natin sa buhay, yung mga pangarap natin sa buhay, pangarap na house and lot, o pangarap na trabaho, pangarap na partner, pangarap na kotse, makapagtapos sa pag-aaral, magkaroon ng magandang profesyon. Yun, this is the right time to visualize that. But you have to visualize it very strong. You have to visualize it very firm. Meaning, wala kang doubts para mag-manifest, para yung word na manifest, parang naano ako dun. Yung word na manifest, para akong tawag dito na nagkakafobia. Kasi alam niyo na, may mga grupo kasi na sige, sandali lang. Nagkakafobia. Natawa rin ako. Natawa ko sarili ko. Anyway, so sa ating mga kamisteryo, yan ang ating paksanga ngayon tungkol sa itong blood moon or itong total lunar eclipse. Niisip ko tuloy, ito na nga ba yung pinakahuli? Sandali. Ilang beses, sa bagay, simula pa lang naman tayo ng taon, di ba? Marso pa lang ito. So, ilan pa kaya magiging total lunar eclipse for the whole year 2026? Sandali, isa-search nga natin, isa-search natin. Okay, search na natin. Ilan bang total natin, lunar eclipse in 2026. Ayan. Philippines, para makita natin. Sandali lang. Ito yung March 3 pa eh. Alright. Parang lang ano? Sandali. Kung for the whole year, March 2 to 3, 26. Titignan lang naman natin kung meron pang susunod. Parang wala na. Ba't ganon? March lang to diba? March lang. Ngayon, lunar eclipse 26 how many lunar eclipse in 2026? Yan. Okay. Mukhang ito lang. One total and one partial. There are two lunar eclipses. Dalawa lang daw. Ito, dalawa. Dalawa lang sa 2026. Ang susunod ay partial na. Ito, August 27 and to 28. So, ito talaga yung napaka-rare, no? Yung total lunar eclipse itong 2026, itong nakalipas na March 2 to 3. So, ang susunod
ay partial lunar eclipse on August 27, 28, 2026. Partial siya at makikita to sa North and South America, Western Europe, and parts of Africa. Ang duration, approximately 5 hours, 38 minutes. Ano bang duration dito sa total lunar? 58 minutes lang. Bilis, no? Overall eclipse duration, overall 5 hours and 39 minutes. Halos ano lang sila, pareho lang. Pero mas maraming lugar ang naka-witness ng total lunar eclipse noong March 2 and 3 sa Eastern Asia, Australia, New Zealand, Pacific regions, North and Central America, and far Western South America. Ayan. So abangan ninyo itong partial na itong susunod on August 27, 28. Only part of the moon will pass through Earth's umbra. Ayan, Earth's umbra, creating noticeable darkening on one side of the lunar surface. Okay, so meron lang tayong dalawa. So tapos na itong total lunar eclipse. Susunod ay partial lunar eclipse. Now, going back to our topic, very interesting and very inspiring. Mag-inspire tayo. Wag nating sagkaan o kaya wag nating tabunan ng negatibo yung ating pananaw tungkol sa lunar eclipse. In fact, yung power of the moon is talagang hindi matatawaran. Very powerful yan, especially for visualization, for accomplishments, for achievements, ayan. Ngayon, mayroon tayong mga guests na magbibigay sa atin ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga insights, yung kanilang wisdom, yung kanilang knowledge, and how they perceive about lunar eclipse, about full moon, anong ginagawa nila. Yan ang ating bibigyan daan ngayon sa ating programa. Gabi ng Misteryo. May gustong ibahagi sa atin si Doc Algie Bacla, yung ating partner sa The Secret of Health ng Yes to Health. Nahingan natin siya ng kanyang insights tungkol sa total lunar eclipse at meron siyang nakamamanghang kuhang video tungkol sa total lunar eclipse. Narito mga kaibigan, mga kamisteryo, sa ating partner sa The Secret of Health sa DZRH tuwing linggo alas 8:30 ng gabi, libreng plugging si Doc Algie Bacla. Ating pakinggan yung kanyang paliwanag tungkol sa total lunar eclipse. Okay, magandang araw, magandang gabi sa inyo, So, gusto ko lang magbigay ng aking insight doon sa nangyaring pagpapakita ng blood moon. Yung blood moon kasi or tinatawag din na total lunar eclipse. Sabi nga, nangyayari daw to 4 to 7 times a year. Isa itong napaka-kamanghamanghang pangyayari. Kumbaga, it's a phenomenal thing in nature na makikita natin. Kumbaga, napaka-gandang tingnan. So, nangyari yun nung nakaraang gabi. Sabi nung anak ko, pa kumuha ka ng video and picture ng buwan kasi magkakaroon daw ng blood moon. At bihira lang nangyari yan. So ako nandun sa farm, mas maganda yung paligid kasi madilim, hindi maingay. So inabangan ko, nakita ko yung dahan-dahang takip ng isang madilim na na lambong dun sa buwan. At syempre yun yung lunar eclipse, ibig sabihin na yung anino ng mundo natatabunan niya yung buwan. So nung total total eclipse na, yun na, nakikita mo na yung mapulang kulay na
re-reflect dun sa buwan. So kaya tinatawag nilang blood moon yun. For me, nung makita ko, syempre nakakatawa dahil, bihira lang yun. Minsan, kahit may blood moon, kung nasa syudad ka, hindi mo mapapansin. Although ito'y visible naman kahit saan. Nakakatawa kasi nung nandun tayo sa farm, talagang mas kitang-kita natin yung itsura ng buwan. So, sa akin, syempre, nakakatawa. Pero at the same time, meron akong may chilling effect sa akin. Bakit? Kasi ang blood moon, hindi lang yan basta-basta nangyayari ngayon. Nung unang panahon pa ng biblical times, nakasulat nga sa Bible, yung naririnig ko sa church, nakasulat yan sa Joel 2:31, sinasabi doon na the sun will turn to darkness and the moon to blood. Yung katugtong, before the great and terrible day of the Lord comes. So, ibig sabihin, yung blood moon ay isang sign kung titingnan natin yung Bible. So, siyempre, kung naniniwala ka sa Bible, magkakaroon ka ng reflection sa sarili mo na ito yung sinasabi sa Bible. Meron pa sinasabi sa Bible about the current event na kapag yung blood moon lumalabas, it's a signs of the times. Spiritually, may kukunik natin ito na una, dahil napakaganda ng itsura niya, it's a universal spectacle. Papalala sa atin that God is sovereign. Siya yung lumikha ng universe. Siya yung lumikha ng anumang bagay na nakikita natin, including yung bituin. At He is in control of everything. Iba yung nangyayaring eclipse, yung blood moon is under the control of God. Isa rin itong pahiwatig na dapat maisip natin yung kahalagahan ng mabuting pamumuhay, repentance, dahil alam naman natin na yun yung nais ng Diyos sa atin, di ba? So yun yung reflection ko nung makikita ko yung ganung pangyayari. Time to reflect, examine our hearts, renew our faith, and seek spiritual readiness. Dapat tingnan natin yung ating buhay. At sa mga iba, tinitingnan nila ito as awareness sa mga prophetic principles, na kung saan, sabi nga doon, kapag nakita mo yung blood moon, ito yung sign na malapit na yung destruction, kung naniniwala tayo sa Bible. So, connected ito sa mga conflict and wars. Di ba yung mga gera ngayon sa Middle East? Timing na timing, lumabas yung blood moon, tapos nagkakaroon ng bagong gera sa Iran. Yung mga natural disasters, yung social and moral struggles, makikita mo ngayon, iba na yung standard ng mga tao, di ba? Noong una, ang pagiging mahalay, tinatago pa yan. Pero ngayon, kahit saan ka tumingin sa mga Facebook, mga post ng mga tao, parang normal na lang yung kahalayan, di ba? Yung mga ganung mga gawain. So, it's time for us to see kung ano yung moral standing natin. And also, makikita mo doon yung connection ito sa mga nangyayaring kahirapan ngayon. Tulad niyan, may gera, biglang tumaas ang bilihin, tumaas ang gas. So, yung impact nun sa kabuhayan ng mga tao, especially mga ordinaryong tao, makikita mo. O kaya, kahit na maganda yung blood moon, for me, meron siyang ipinapahiwatig na something, that we need to check our position, yung ating morality. And alam mo naman, lahat tayo naniniwala na even tayo ay merong mga, kumbaga parang naligaw ka, hindi mo na alala ng Diyos, naalala mo lang pag ikaw may problema. So, mapapaisip ka. At lagi natin alala na God is forgiving, God is there to accept us. So, kaya
dalawa ang positibong nakikita positibo na bagay sa blood moon in my own reflection. One is giving us, the assurance of God's care that He is in control of everything. Kasi napaka-phenomenal nung pangyayari na yan. And we need to be prepared. Kasi kaakibat nun ay pagpapaalala na there are coming disasters na kinakailangan nating paghandaan. So yun yung aking yung aking may share lang na aking reflection dun sa nangyaring solar eclipse of blood moon na nakita nating lahat na talagang kamangha-mangha pero nagpapahiwatig ng mga bagay na dapat nating alalahanin lagi. That pinaka-importante talaga yung we are on the right track at malinis yung ating buhay kaharapan ng Panginoon. Yun lang, maraming salamat. Oy, salamat Doc Algie sa yung na-share sa amin yung wisdom, your insights about total lunar eclipse. At I think tama yun, maging positive tayo sa kaganapang ito, although may mga hindi hindi kahanga ang tawag dito, hindi kaaya-ayang nangyayari sa paligid, but still be positive and let's trust our God, di ba? Sa kamay natin sa Kanya, paubahin natin sa Kanya ang lahat. And tonight, atin ding pakinggan itong paliwanag ni Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Ano yung kanyang insights about total lunar eclipse? At marahil meron tayong makukuhang leksyon sa kanyang sasabihin. Tayo ma-inspire anong dapat nating gawin. Dito pa rin sa ating programang Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. So ayan, ganda ng moon, no? So mamaya i-insert ko yung clips, no, ng mga kuha ko with the blood moon. This is no longer the blood moon, but it's still 95% waning. So pawala pa lang yung full moon. So I hope ma-enjoy nyo ng konti yung mga pictures na nakuha ko from my humble phone. So yun lang, thank you! Magandang gabi mga kamisteryo. Ako nga pala si Marie Chris ng Voiceless Whispers. Ako po ay isang animal communicator at Reiki Master Teacher. So, narito po ako ngayong gabi kasi mag-share lang ako ng aking experience during the last blood moon and lunar eclipse, no? Yung last na lunar eclipse, hindi ko nakita. So, sadly, wala akong experience na ma-share to compare, no? This blood moon and lunar eclipse nung March 3. But I wanted to share first and foremost, no, yung animals ko, they did get affected by the lunar eclipse, which na-share ko rin yun before, diba, sa last na episode na where animals can also be affected by lunar eclipse. So my male cat was very agitated, no, very anxious, heightened yung kanyang alertness nung March 3, hapon pa lang, actually midday pa lang, nararamdaman ko na yung agitation niya. And of course, I was just there to support him, no? So I was giving him more attention and more cuddle time, no, para mabawasan yung anxiety niya around the change in energy. Pero siya, hindi siya nakatulog the whole day, no? Cats usually sleep around 10 a.m. ganyan, tapos gigising mga sunset, no, ganun, for dinner, and then maglanap ulit before zoomies, ganyan. Pero siya, he was not able to sleep at all. So the whole day, sobrang anxious siya, no? Nahirapan din akong i-manage siya actually. Hindi siya nakatulog. So I think nagkaroon lang siya ng moments of tiredness na around 5:30 p.m. That was
way too late na for him. While his sister, no, yung female cat ko naman, was experiencing quite the opposite, no. She was very lethargic since that morning. So she was sleeping very early, and then nagising siya almost 6 p.m. And for her also, no, that's not normal. So both of them, hindi normal yung behavior nila nung March 3. And of course, I know the reason why. Pero napansin ko lang yan, na-note ko lang yan sa kanila. No? So I wonder how your own animals fared, no, nung March 3, kung kamusta ba sila. Today is March 5, no? So, yung mga cats ko, they have been experiencing more release. So, the male cat na hindi makatulog previously, ngayon nakatulog na siya very well. So, he's been sleeping longer naman. So, makikita mo talaga na nagre-release siya ng energy. And then, my female cat was also ganun din, no? So, medyo antok na antok talaga siya. I did experience that too, myself, no? Talagang ramdam ko rin yung antok na antok ako. It's like a release talaga of energy, no? A shift in the release of energy. So that's about for my cats, no? Usually kasi the new moon is where you start to, it's like a blank slate, no? It's where you start putting in your dreams, your aspirations, the things that you want to happen, the things that you want to manifest. And then the full moon is the time of graduation. It's the culmination, it's the completion, it's the summation of all your efforts, no? So, may efforts, mind you, kasama may efforts. So, from new moon to full moon, you are given roughly around 28 to 33 days, no? More or less, sa pag-traverse ng moon sa different phases niya. And, there are, sa various phase ng moons, no? Usually, our energy, yung tide ng energy natin of how much effort do we need to do, nagwo-wax and wane din yan. So, usually, first quarter, medyo mabagal pa yung effort natin. Mid-month, nagsispeed up yan, no? Tapos, latter third quarter na mga ganon, medyo nagsislow down tayo ulit until finally, we are given the full moon. So, nitong nakaraang full moon, no? Ang na-experience ko was, meron akong feeling na parang peak and then I'm about to drop, no? Parang yung effort ko, parang okay, binigay ko na yung lahat. So, I'm about to release, no? I'm ready to slow down and go down and pause, no? And rest, ganon. So, nung araw na yun, no, dahil heightened yung alertness nung cat ko, medyo agitated din ako kasi I was having a difficult time managing him and also managing work. So, nung time na mag-eclipse na, no? Mag-start na yung blood moon, so around 7 p.m., I thought hindi na ako makakaakyat to watch the moon. So, nung finally nakalabas ako, no, I took a short break kasi I was still working around that time. Around 7:30, nakalabas ako to check the moon, and the first thing na na-experience ko was awe and amazement. Ang ganda nung blood moon. Tapos, I remembered to bring my binoculars, no? So, yung binoculars that I use for archery, no? I was lucky enough to remember to bring it. So, between me and my phone and my binoculars, no, mas maganda talaga siyang tignan using the binoculars. Para siyang marble, no? A transparent marble na may ilaw sa likod. Tapos you will see that slowly it's darkening on one side and then may ilaw pang natitira on the other side. So, it was really amazing. So, I was taking photos every now and then, no, para makita ko yung progression ng moon. I was taking photos using my phone kasi I could not take naman dun sa photos dun sa binoculars, no. Pero during that time, while some of you are maybe bathing their crystals and gemstones and whatnot under the moonlight, I was just looking at the moon. And ang naisip ko nung time na yun, like, I was so lucky. I'm so grateful to be able to see this magnificent view, no? I know that for others, spectacular view lang yan sa sky. But for me, it meant more deeply, no? I feel like the blood moon is because it's a blood moon, no? Parang mas relate ako bilang babae.
like the tide of monthly periods, diba, that changes with the body of a female, no? Parang mas nakaka-relate ako sa kanya. And then, seeing that up in the sky, parang sa akin, it's like a demonstration of female strength as well. So, parang na-move lang ako, na-touch ako. So, wala akong ibang ginawa, kundi magdasal. Nagpasalamat lang ako na I was here to witness that. Nagpasalamat ako that I had the strength to do everything that I needed to do in the last 30 days, no? 30 days or so. So, yun, para sa akin, ganun ang ginawa ko. Tinignan ko yung moon, and then, nung malapit na siyang mag-full na eclipse, no? So, sasara na yung light. Sabi ko kay moon, dear moon, no? I want you to remove the pain that I am experiencing, the sadness, the loneliness, and kung ano man yung something na gumugulo sa akin, no? Na sana kapag eclipse niya at bumalik ulit yung light niya, it's all gone. I want that healing to happen. And I believe that it will happen, no? And yun lang, ang gusto ko lang sabihin siguro panghuli, no, is that you can look at the moon and ask it for so many things. Pero remember that nature will not question your reason for asking the things that you're asking it. Hindi niya kailangang alamin kung ano yung dahilan nyo, kung ba't hinihingi nyo yung mga bagay na yun. At madalas, ibibigay naman ng nature yun sa inyo. Why? Because we are also part of nature. So we are just talking to another aspect of nature, of the universe's creation, of God's creation, no? And we are all in this together, like lahat tayo, we're united. So, we can ask the moon, we can pray to the moon to ask for blessings, we can pray to the sun to ask for blessings. It will not ask us kung ano yung reason natin for asking those things. And most likely, it will give it to us, no? Kung ano yung hinihiling natin. But, you should remember this. We are all part of nature, and just like the moon and the sun follows a cycle, we also follow a cycle. We will all go full circle and come back to the beginning. So may start, may beginning, may end. Okay? And whatever you do will always come full circle. Whatever you give, you will also receive. So isipin nyo yung lahat ng actions nyo. Itong programa ng Misteryo is actually very beautiful, no? It's an avenue to teach people of how to be good, how to be a proper human. So, gamitin nyo rin tong moment na to. Pray to the moon, nabigyan kayo ng enlightenment. Just like the moon is at full brightness, no? Full luminosity. Hingin nyo rin na liwanagin niya ang isip nyo. Kapag magulo ang pag-iisip nyo, liwanagin sana ng buwan ang pag-iisip nyo. So tuwing full moon, you can release and let go of the things that bother you and cloud your mind. No? Always practice being a good human, being a good person. So sana ipagdasal din natin ang kaguluhan na nangyayari sa Middle East, na sana matapos na yon, na hindi na tayo umabot sa next na full moon, na meron pa ring gera. Of course, that may be wishful thinking, but if we all wish that same thing together, and it's all good, and it's for the good of all, then I know it will happen. So yun lang, thank you very much for listening to my experiences, and I hope may natutuhan kayo. Bye! Okay, salamat Miss Marquez sa iyong wisdom, sa iyong knowledge, inspiring words about lunar eclipse at kung ano yung dapat na gawin natin, especially sa mga fur parents, yung mga nag-aalaga ng pusa, aso at iba pang mga animals. Very sensitive yung animals sa energies, baka nakikita nyo yung mga alaga hindi mapakali, aligaga, nairita, yan ay part ng nakakaramdam sila ng matinding enerhiya kapag full moon, kapag lunar eclipse, kapag solar eclipse, pati yung mga yung mga nangyayaring mga natural
events, natural calamities. Ayan. Pati yung solar flare, nararamdaman din nila yan. Kung ano yung changes sa ating kapaligiran, sa ating nature, sa yung mga astronomical events, nararamdaman yan ng mga animals. So I think it's about time na we have to understand yung ganong feeling ng ating mga alagang hayop, ha? Especially yung mga cats, dogs, pati yung mga yung mga alaga sa mga agricultural areas or sa rural areas, kalabaw, baka, kambing at iba pa, all animals, mga insekto ganun din. So we have to acknowledge all of those nararamdaman ng ating mga alagang hayop pa naman. Alright, dito pa rin yan, ha? And of course, ngayon ay papalaot ulit tayo sa ating programa, Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo.